So tayo hihingi ng paglilinaw sa dating chairman ng COMELEC at isa po sa mga framer, no, Kuyang, ang framer ng saligang batas sa katauhan po ni Attorney Christian Monsod. Attorney Monsod, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, welcome po sa DWIZ, Hello Channel 23. Good morning po, Good Attorney. morning. Morning. Apo. Good Alright. morning. Alright. Hello. Apo, yes sir. Good Live na morning. po tayo. Good morning Oo. po. Alright. Attorney Monsod, marami na po ang nagsabi, mismong mga dating punong maestrado na mukhang may nalampasan or mukhang may, ano masasabi natin doon? Judicial overreach. Oo, overreach doon sa naging decision ng Supreme Court. Sa isang constitutionalist at isang abogadong veterano, ano po ang tindig niyo po rito, Attorney Monsod? Well, alam po niyo, sa akin parang ganun nga ang nangyayari. Kasi nung ginagawa namin yung parting yan sa Constitutional Commission, merong nag-propose na Supreme Court ang dapat mag-try. Pero that was voted down. Kasi sabi namin dapat ang responsibilidad, yung accountability to the people, should be elective officials. Kaya House at saka Senate ang prosecution at saka hearing. Hindi yan Supreme Court. Ang role ng Supreme Court is yung strictly interpretation of the Constitution provision. Kasi like yung 1 year, no? Ang Supreme Court ang nagsabi kung what is considered initiated already. Ang kanilang sinabi pag yung reference dun sa Committee on Justice is the point at which a charge is considered initiated. But otherwise, the Supreme Court is not supposed to insert itself into the process. Ang binabanggit po, tama po ba, Attorney Monsod, na mukhang nadali yung exclusivity ng Congress dito sa desisyon na ito ng Supreme Court? Tama po ba? Well, you can say that, no? Pero pati ang sa akin, pati yung Senate, meron din silang parang sinasabi nila na they have yung, for example, yung quality of the evidence is the Senate as acting yung hearing the case. Who should be the judge of that? Not the Supreme Court. Pero, Attorney, kahit ho may desisyon ang Korte Suprema, is it okay na ipagpatuloy pa rin ng Senate, or kung ipagpapatuloy nila, magkakaroon tayo ng mga possible na, anong mga consequence ba ang pwede pong mangyari? Baka humagbanggaan ang dalawa pong departamento, Attorney. Para sa akin po, bigyan natin ng opportunity or a chance. The Supreme Court will reconsider its ruling. Okay. Kaya para naman we can para yung sinasabi niyan magkaroon ng constitutional crisis, we should try to avoid that as much as possible. Kaya tama rin yung pupuntang House, magpa-file ng motion for reconsideration sa Senate. Antayin natin kung anong sagot. Ngayon ang Senate mukhang nagmamadali. Ang tagal nilang nagpostpone ito. Na tinulugan nila. Ngayon naman gusto nila magmadali. Ngayon ang dapat ngayon sila mag-antay naman sila ng konti na magkaroon ng oportunidad ang House at Supreme Court baka modifyin o kung ano yung gagawin nila ron. Kasi for example, yung sinasabing Operative Act Doctrine na kung gusto nilang palitan ang process,
dapat it should be prospective. It should not go back. Declares unconstitutional when certain acts were done that were constitutional at the time. Po. Attorney Monsod, may naalala po ba kayong nangyari na kagaya nito na unanimous, di ba? Unanimous yung botohan at desisyon ng Supreme Court, pero nagkaroon po ba ng pagkakataon before na nabaliktad dito after an MR? I think there are. Merong case na gano'n. At sa akin, bigyan na the chance. Ngayon, ang aking kamba, what I'm concerned about is yung study nung Cambridge University 2023. Pinag-aralan nila ang voting record ng 80 justices in 70 cases from 1987 to 2020. Ang kanilang findings is this, no? Yung mga justices daw, in general, voted 69% of the time in favor of the government or appointing power. But the appointees of Duterte voted 94% in favor of the government, including issues like declaration of martial law, yung hindi nag-allow ng bail para kay De Lima, yung tinanggal nila not only as Chief Justice but even from the record of Chief Justice Sereno by quo warranto. And this already involved appointees of President Duterte. So medyo nangangamba ko. I hope that the Supreme Court will decide with impartiality and independence a motion for reconsideration. Attorney, assuming na although meron na ring mga statement din yung ibang justice na, no? Assuming na dumating na nga ho tayo sa ganun pong punto ay hindi na ho matitibag, hindi na po mababali ang pasya po ng Supreme Court, what will happen next? Ano po magiging consequence po nun, Attorney? Alam niyo, ang sinasabi, ang kaya nga elective officials ang aming nilagay sa Constitution, because the people will eventually be the judges, kung tama o hindi, in their voting. Now, when you look at it, the decision of the Supreme Court, hindi na 1 year 6 months na lang Kasi sa February, sabi nila, pwedeng mag-file ulit. Ang pangamba ko is that yung bagong rules nila amount to amendments to the Constitution. Yung kanilang sinasabing ang role nila, pinalaki nila beyond contemplated by the Constitution. Saka na natin isitihan kung anong gagawin natin dyan. Pero siguro, let's see whether we can avail of it in February 2026 at para matapos lang itong case na ito. Pero may problema tayo dyan doon sa mga proposal ng Supreme Court. They're really unconstitutional. Right. Pong binabanggit na may ilang nakausap po akong abogado na binabanggit, Attorney Monsod, na mukhang bulletproof din sa mga impeachable official, including Supreme Court justices, ang ginawang ito ng Supreme Court. Yes. Kaya nga yan ang kaya doon during the Constitutional Commission, hindi namin inadapt yung proposal na dapat Supreme Court ang mag-hear ng case. Kasi sabi namin, what if the respondent is a Supreme Court justice? Di ba? So sabi namin, no, mas mabuti yung House at Senator involved because the impeachment does not apply to the House and the Senate. Isa pa pong bagay, nagpapahiwatig po ang maraming mga senador na irerespeto po nila ang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, kung mag-decide po sila sa August 6 na wag nang ituloy ang process nang wala pang resulta sa MR, ano po mangyayari, Attorney Monsod? Magantay tayo. Magantay tayo kasi the Supreme Court naman siguro is
in a way is accountable to the people Mm. that this so-called potential constitutional crisis be resolved. Mm. They should be part of the solution and not part of the problem. Mm. Po. Iba pong bagay, Attorney Monsod, kasi marami rin pong nagsasabi na hindi dapat questionin ang desisyon ng Supreme Court dahil ito nga po ang kataas-taasang hukuman. Tama po ba yung pananaw na yun na nakakahon tayo na dahil Supreme Court sila, hindi na natin pwedeng With tanungin? finality. Oo, hindi na po natin pwedeng tanungin at hinga ng konsiderasyon yung kanilang naging desisyon, Attorney Monsod? Ay palagay ko mali po yun. Kasi ang ini-invoke ng Supreme Court for their proposal, yung ruling nila, yung Article 8, Section 1, Mm. na bagong provision ng Constitution, Mm. that they can, the power to determine if there have been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction Mm. by any branch or instrumentality of government. Yun ang ginagamit nilang rason para ipasok ang sarili nila sa proseso Mm. contrary to the intent and letter of the Constitution. Ngayon, that's why we're saying na baka nag-overreach nga sila. Mm. In which case, baka sila ang nagkaroon ng grave abuse of discretion. Nabaligtad. Opo. Ito pa pong bagay. Binabanggit na parang yung isa raw, yung ilang basihan ng decision is articles sa dyaryo at saka sa television, news articles lang news daw, articles, Attorney. Attorney Monsod. At saka considering na yung nagponente nasalang na rin po sa impeachment complaint before. I don't understand your question. You're talking about Leonan? Po, binabanggit ng ilan na mukhang ginamit niya po ito dahil parang nadali na rin po siya ng impeachment Yun po before. ang kanyang pinagbatayan, Attorney. I would not naman ascribe that to him. Sa akin, he's a better person or justice than that. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe, Attorney Monsod, dahil marami pong mga nagsasalita na tama or mali or hindi. Kayo po na pong pagkakataon nyo na po ito, Attorney Monsod. Go ahead. Sa akin po, gusto kong sabihin sa mga kababayan natin, alam po ninyo, tayo ang sinasabi may sovereignty of the people. Kaya tayo ang dapat bantayan natin, tingnan natin kung ano nangyayari dito. At dapat exercise natin yung ating power to vote para malaman ng mga government officials natin na alam natin at tayo ang final voice. We are the final judge of what is right and just. All right. With that, Attorney Monsod, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang himpilantang programang ito for update. Kung sakasakaling may mga katanungan pa po kami, aabalahin po namin kayo ulit sa mga susunod na araw. Salamat po, Attorney. Thank you po. Salamat din po. Salamat po. Good morning po. Good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si dating COMELEC Chairman at constitutionalist na si Attorney Constitutional framer. Christian Monsod.